Eto, mga kaibigan, no, dinala sa atin ang isang maliit na TV, ano. Ito ay old school. Talagang hindi may iwasan, ano, hindi pa rin nawawala yung mga ganitong unit, mga kaibigan. Hindi na muna natin pa-plug in dahil unang-una ay may, ano, parang may nagliliyab sa loob. So ito po muna ang dapat nating tingnan, ano, bago natin i-plug in ang isang unit particular sa ganitong klase ng TV, ano, mga kaibigan. So ito na, atin na i-open. So ito ay mahal kong televiewers, nag-aapoy ang yun. playback. Papunta sa ano? Look. Sunog pati yung decoser, ano? Ayan, mga kaibigan, no? Diyan siya nag-aapoy, ano? Ayan, yung part na yan. Ito, sinunog na niya. Madalas, ano, pagka ito ay lalo na pag malamig, how much more kung malamig, ano? Ngayon ay tag-init po ngayon. Pero hindi po pwedeng hindi natin plug in, since yan po, nabuksan na natin at pang makita natin kung ano talaga ang problema ng mga kaibigan. Ito na. Ayun. Kita niyo po. Ayan, o, mga kaibigan, o. Ayan. So, ang gagawin natin pagka ganyan, ano, mga kaibigan, ay discharge po muna natin, ano, ang ating cap. Kasi high voltage po yan, kahit di na naka-plug in ay may kuryente pa rin po. Lagyan po natin ang isang screw dyan sa ground na ng mga kaibigan upang i-discharge ang cap natin. Ay alam rito sa loob ay ano na, malutong na po ang rubber. Hindi na po siya yung tipo na ano, nag-flexi. Alright. Yun. Kailangan mapasok yung gitna niyan. Alright. Okay, pwede na nating bunutin, syempre. Ayan, papalit tayo ng cap nito. Ayun, kinalawang na po. Ayan, no. So, naiwan yung ating alambre, mga kaibigan, ano. Ito, kalawangin. Grabe. So, ang unang gagawin natin, mga kabalita, mga ka-Digimix, ay linisin, ano, ang anong yan. Kunin natin tong rubber na to. Magagamit ito. Ito, wala na po. So, ayan. Ang unang gagawin nga po natin ay linisin, ano, ng lacquer thinner, mga kaibigan, ang ating FBT. O yung wire na yan, ano. Ito, nabutas, oh. Kasi high voltage nga po yun. So, yan, ano, sa paglinis, mga kaibigan, ay kumuha lamang po tayo ng lacquer thinner at isang malinis na tela. Ayan. Ayaw kasi nito na matigas ang ilalagay natin. Mostly ang nilalagay ko po dito ay glue stick, mga kaibigan, ano. Yun ang ayon sa ating experience ay mas maganda.
Tapos paglagyan mo ng epoxy yan, lalong nag-aarking ang apoy. Hindi natin malaman na siyempre ayaw niya nung ano. Parang tubig din lang. Yung malakas na voltahe, ano. Kailangan tanggalin natin yung mga dumikit na to para malinis na. Ayan. Kasi aangat yan pag nagtagay tayo ng cup. Yan, linis ako na. Sunod itong ano. Okay. Ito guys, ang ilalagay natin ano, right. Mahirap na makahanap ng ganito ngayon. Dati sawa eh. Dahil unang-una marami tayong stock. Pero ngayon madalang na po. Ayun ano mga kaibigan. Hindi ko inaasahan na mas malutong pa pala yung bago tingnan ano, yung pamamalit sana natin pero napunit. So ang ginawa natin, DIY na lang ulit. Basta ang mahalaga may maitakipan yan ano, at malinis. Siguro naman na hindi mag spark yan ano, at gawa tayo ng paraan. So yung dati pa rin na ilalagay ko, nilinis po natin at ayan. Ayan, ang ating technique. Ako mga kaibigan, pagka ganyan ay nilalagyan ko po ng shoe glue ang paligid ng cup na yan upang ma-ensure po natin na hindi lalabas ang apoy o kailangan nakadikit ang rubber na yan since yan po ay ginawa na lang po nating DIY mga kaibigan. Ayun po ang tanging paraan ano mga kaibigan. So subukan natin kung makakaya no. So ito na. Try natin kung mag-aapoy pa ang likod na bahagi ng ating TV na ito mga kaibigan. Alright. Plug-in na natin ang penson. Oh, you know. Ayos na rin. Mga balita, ano? Mga ka-Digimix. Good na. At pwede na pong mapanuuran ang ating ginawang ito. Alright. Yun lamang po. Kasimple, ano, mga kaibigan. So, yun.
Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating video na ito. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating mga channel dito sa Facebook, ang Kabalita TV. At syempre sa ating YouTube at ang Digimix po natin mga kabalita. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating vlog na ito. Hanggang sa muli pong episode mga kaibigan. Makinig po.